sa bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, habang po tayo umaawit, tayo po umikot, magkamayan, magbatian. Ayan. Sige po. Pasko na naman at tayo ay magdiriwang. Si Jesus na ating Diyos ay sinilang. Tayo'y magsasaya sa diwa ng pagkakaisa. Ang tunay na pag-ibig sa unang Pasko nagsimula. Pasko nagsimula. Hallelujah! Hallelujah! Tayo'y magpuri sa Diyos mula sa sabsaban. Antay na kudyat ng kaligtasan ang kanyang pagsira. Hallelujah! Tayo'y magpuri sa Diyos. Itaas si Jesus mula sa Kalbaryo. Pag-ibig niya ay dumalon. Pasko na naman at tayo ay magdiriwang. Si Jesus sa ating Diyos ay isinilang. Tayo'y magsasaya sa diwa ng pagkakaisa. Tunay na pag-ibig sa unang Pasko nagsimula. Hallelujah! Hallelujah! Tayo'y magpuri sa Diyos mula sa sabsaban. Ang talay nagdiwang, hudyat ng kaligtasan ang kanyang pagsilang. Hallelujah! Tayo'y magpuri sa Diyos. Itaas si Jesus mula sa Kalbaryo. Pag-ibig niya ay dumalon. Pasko na naman! Pasko na naman! At tayo ay magdiriwang. Si Jesus na ating Diyos ay sinilang. Tayo'y magsasaya sa diwa ng pagkakaisa. Ang tunay na pag-ibig sa unang Pasko nagsimula. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, God. Atin pong basahin ang Lucas chapter 2, versikulo 1 hanggang 21. Ang kapanganakan ni Jesus. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David. Upang magpatalang kasama ni Maria, na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng panganak. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki
Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang mga pastol at ang mga anghel. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya't sabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na binalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit at nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, "Pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon." At sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Binigyan ng pangalan si Jesus. Makaraan ang 8 araw, dumating ang panahon upang tuliin ang bata. Tinawag siyang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. Sige po, tayo po'y tumayo at umawit sa ating Panginoon. Fear not, for I bring good news. Born to you this day is Christ the Lord. Who is this child born this night? We have heard his name, it's Jesus Christ. So we went to Bethlehem, where the angels spoke of him, praising Jesus Christ, your greatness we proclaim. Salvation comes from you, your glory will remain. Hallelujah, hallelujah, Lord, you have come to save. Glory to our God in the high. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You have come to save. Glory to our God in the highest. Fear not,
It's you, Jesus Christ. Your greatness we proclaim. Salvation comes from you. Your glory will. Hallelujah! Hallelujah, Lord. You have come to save. Glory to my God in the high. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Thank you, God. You have come to save. Glory to my God in the the stillness of the night. A star above is shining bright. Angels sing, proclaim His word. Peace and hope have come to earth. Glory, glory to the King. Let the heavens gladly sing. Born to save and set us free. Christ the Lord our glory, glory, Glory to His name. Every heart is still proclaim. glory, Glory to the King. Let the joyful praises ring. Shepherds kneel, their hearts aflame. at the sound of Jesus' name. heaven and earth in one. Sing the praise, sing the praises of our Lord. Glory, Glory to the King. Let the heavens gladly sing. Lord, to save, to set us free. Christ the Lord, our victory. Glory, Glory to His name. Every heart is love proclaim. Glory, glory to the King. Let the joyful praise us ring. Hallelujah. Angels cry. Christ the Lord is lifted high. Hallelujah. Hallelujah. Let it be. Glory to the King of Hallelujah. Hallelujah. Angels cry. Christ the Lord is lifted high. Hallelujah. Let it be. Glory to the King of Kings. Glory, glory to the King. Let the heavens gladly sing. Born to save, to set us free. Christ the Lord, our victory. Glory, glory to His name. Every heart is now proclaimed. Glory, glory to the King. Let the joyful praises ring. Ngayong Pasko, tayo'y masaya. Ngayong Pasko, huwag na malungkot. May pangregalo man o wala, abot langit pa rin ang tuwa. Si Jesus ang pasalamatan sa lahat ng kasaganahan. Maging sa ating pagkukulang, siya lang ang ating kailangan. Masaya ang Pasko, nandang. Masaya ang Pasko, nandang. Masaya ang Pasko, dahil kay Jesus. Ngayong Pasko, tayo'y masaya. Ngayong Pasko, huwag na malungkot. May panregalo man o wala, abot langit pa rin ang tuwa. Si Jesus ang masalamatan sa lahat ng kasaganahan. Maging sa ating pagkukulang, siya lang ang ating kailangan.
Masaya ang Pasko. ng dahil kay Masaya ang Pasko. Masaya ang Pasko. Nang dahil kay Jesus. Masaya! Masaya! ang Pasko ng dahil kay Masaya ang Pasko. Nang dahil kay Masaya ang Pasko. Nang dahil kay Jesus. Jesus! Masaya ang ang Pasko ng dahil kay Masaya ang Pasko nang dahil Masaya ang Pasko nang dahil kay Jesus. Nang dahil kay Jesus. Nang dahil kay Jesus. Hallelujah! Yes, Lord! Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Masaya ang Pasko. Dahil sa'yo, O Diyos. Dahil sa'yo. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, God. Ang mga bituin sa kalangit ay maganda, namamasdan ang kagandahan ng iyong mga gawa at mga itinakda. Ang gabing ito ay alay ko sa'yo. Nais bigkasin, pasasalamat kailanman. Habang buhay ipagdiriwang ang iyong mga gawa at mga itinakda. Ang araw na ito ay para lang sa'yo, O Jesus. Inaalala ko ngayong Pasko lahat ng ibinigay mo sa akin. Muli akong lumalapit na may buong puso para sa iyo, Jesus, ang awit ng Pasko. Ang mga bituin sa kalangit ay maganda, namamasdan ang kagandahan ng iyong mga gawa at mga itinakda. Ang gabing ito ay alay ko sa'yo. Nais bigkasin, pasasalamat kailanman. Habang buhay ipagdiriwang ang iyong mga gawa at mga itinakda. Ang araw na ito ay para lang sa'yo, O Jesus. Inaalala ko ngayong Pasko
ako lumalaki na may buong puso. Para sa'yo, Jesus, ang awit ng paso. Oh, Jesus, inaalala ko ngayon, Jesus, lahat ng ibinigay sa akin. Hindi ako lumalaki na may buong puso. Para sa'yo, Jesus, ang awit ng Pasko. Thank you, Lord. Over the skies of Bethlehem appeared a star, while angels sang to lowly shepherds. Three wise men seeking truth, they traveled from afar, hoping to find the child from heaven. Falling on their knees, they bow before the humble Prince of Peace. We bring an offering of worship to our King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Over the skies of Bethlehem appeared a star, while angels sang to lowly shepherds. Three wise men seeking truth, they traveled from afar, hoping to find a child from heaven. Falling on their knees, they bow before the humble Prince of Peace. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your love, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due.
praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. Lord, we offer our hearts. Oh, we bring an offering to you, our one true King. We bring an offering to you. We bring an offering. Our very lives we give to you. We bring an offering. Lord, we offer our lives. Lord, we offer our lives. I pray. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. We have seen the star in the east. We come to worship Jesus, Messiah, Son of Most High. We have come to worship you. Heavenly hosts appear to us. We've come to worship Jesus. Glory to God in the highest. We have come to worship you. We fall down, offering to you gifts of gold, frankincense, and myrrh. Lord, let it please your very heart, for we have come to worship you. Jesus, you are worthy. Your name alone is holy. Jesus, you are worthy. Your name alone is holy. You deserve the glory. For you alone are holy. Jesus, you are worthy. Your name alone is holy. We have seen the star in the east. We come to worship Jesus, Messiah, Son of the Most High. We have come to worship you. Heavenly hosts appear to us. We come to worship Jesus. Glory to God in the highest. We have come to worship you. We fall down, offering to you
Jesus, sa'yo ang papuri. Yes, Lord. Pagsama't walhati, pangalan mo ay dakila. Aming Diyos, wala nang iba. Yes, Lord. Ang papuri sa'yo. O Diyos, luwalhatiin ka. Yes, Lord. Atin pong itaas ang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Taas ang ngalan mo. Purihin ka. Luwalhatiin ka, Tinataas namin alam mo. Yes, Lord God. Lord, tunay nga na dakila ka, Lord God. At ang ngalan mo lamang, Lord God, ang aming itataas, Lord God, sa aming buhay. Wala bang ibang pangalan, kundi ang ngalan mo lamang, O Jesus. Luwalhatiin ka, aming Diyos Ama, sa buhay namin, sa lahat ng aming ginagawa, Lord, be glorified and be magnified, Lord God. Lord, patuloy mong ihanda ang puso ng bawat isa, Lord God, na naririto, mangusap ka, Lord God. Maraming salamat, O Jesus. Binabalik namin, Lord, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi sa Mateo, Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 11. Pero nais ko pong i-highlight yung nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Nagpatira pa sila at sinamba ang Panginoong Jesus. Tulad po ng nararanasan natin sa pag nagfe-fellowship po tayo ngayon, hindi natin ma-help kung mag-worship, nagpapasalamat tayo dahil nakilala natin ang Panginoon at siya ay binigay sa atin. Ito po yung kasama po natin ang mga pantas na nakita po nila na ang taong ito, ang batang ito ay karapat-dapat na magpatira pa sila at sambahin ang mga bata. Ang bata. Ito po yung nararanasan natin. And we appreciate for experiences like this because we know that the word is real. Alam po natin na ang salita ng Diyos ay totoo at ito'y nararanasan natin. Kumikilos ang Panginoon sa kalagitnaan natin. Nagpupuri lamang tayo, nagsasama-sama lang tayo, pero ang Panginoon ay sumasama sa atin. Napakahalagang bagay. Sabi sa Mateo, Kapitulo 2, verses 10 to 11, ganon na lamang ang kanilang kagalakan. Nang makita ang bituin, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Nung nakaraang Biyernes, napagtuunan po natin ang ginto, ang kahalagahan ng ginto, paano sumisimbolo ng ang gintong kaloob na ito sa kadakilaan ng batang ito na siya pala ang hari ng mga hari. Ngayon naman po, pagtutuunan natin ang insenso. Wag po ninyong kakaligtaan na kumpletuhin ang mensahe po ng Pasko. Sa susunod na Biyernes naman, ang isang pinakamahalaga po
na kaloob ng mga pantas ay yung mira. Napag-alaman ko na, di ba po, napakahalaga ng ginto. Kung may papapili ako sa inyo dyan, ginto, bato, na sinusunog, o yung mira, na parang pulbos, o parang essential oil. Alin ang pinakamahalaga doon? Yung ginto, di ba? Gusto nating ginto. Pero alam niyo po ba na pantay-pantay lang ang halaga nila noong panahon ng Panginoon? At napaka-rare, o bihirang-bihira. Mas marami pa yung ginto kaysa doon sa mira. At malalaman natin na ang mga simpleng bagay at ang walang kabuluhan sa mundong ito, yung pala ang mahalaga sa Panginoon. Kaya po, tinetrain tayo ng Panginoon na tumingin hindi sa mga bagay na akinaakala nating mahalaga, kung hindi ang tunay na mahalaga sa presensya ng Panginoon. So, mag-aral-aral na tayo doon. Frankincense o incenso, yung nandoon yung pangalan, incense. Ano ba siya? Yeah, so next slide. Isa sa mga pantas, mula doon sa silang, sabi, sa east daw sila nanggaling. Ito yung mga lupa, kung saan ang mga lupain ng mga spices, yung mga yamang panlasa. Gustong-gusto to ng, kung papipiliin po yung chef, kung jewelry o spices, sa malamang spices yung pipiliin niya. Lalo na yung rare na spice na hindi natatagpuan sa kahit saang bansa, pero yung meron lang mga particular na specialty nila to. Sa mga India, sa Egypt, yan. Kasi po, naalala nyo, dumating po si Queen of Sheba doon kay Haring Solomon, dala-dala niya spices. Gusto niya i-impress kasi wala doon sa bayan ni Solomon, kahit na puro ginto si Solomon, wala siyang spice, wala siyang aromatics, wala siyang mga herbs. So, nagdala ng kamangyan, sumasagisag po, ano ang simbolo ng insenso o yung frankincense? Abay, nagtanong-tanong ako sa kalagitnaan natin, ano ba, ang ginagamit niyo po ba yung insenso at kamanyang? Opo, pang-alis ng masasamang espiritu. Lord, salamat sa topic po ngayon dahil nais po tayong ituwid ng Panginoon na ang tamang paggamit po na insenso ay para sa pagpuri, pagsamba, panalalangin at pagdakila sa Diyos sa Panginoong Diyos na siyang nagkatawang tao. So, yun po yung simbolo na ang batang ito, sinasabi doon sa naghayag na pantas, na ang batang ito ay Diyos din. Hindi ito ordinaryong tao lamang. Ngunit ito ang dakilang Diyos na dumating sa atin. So, ina-appreciate nila yon. Ang kamangyan o insenso ay nakukuha mula sa dagta ng puno ng boswellia. Merong puno na partikular. Yung nandun po ako sa Thailand, nagbisita sina Kuya Rolf, sila Pastor A, pinagbibiruan nila yung rubber tree. Kasi yung mga rubber tree, sinusugatan nila yun eh. Tapos lalabas yung dagta. Hahayaan lang nilang tumulo ng tumulo yun. Kasi yung mabantot na, nahawakan pa ni Bro Rolf, ang baho pala nun. No? Para siyang sunog na swelas. Pero ito pong buswelya, nagpo-produce po siya ng kamanyang na tumutubo. Itong may bango siya, hindi katulad nung mga ginagamit sa goma. Yung boswellia na puno, hindi lang siya tumutubo kahit saan. Tumutubo siya sa pinakamatuyot na kabundukan. So, kung iahambing natin kung tayo ba ay isang puno ng boswellia at tayo itinatanim ng Panginoon sa pinakatuyot mong panahon, ang ugat mo hindi pwedeng dyan-dyan lang eh. Walang tubig doon sa mga bato-batuhan. Anong mangyayari? Magdidig-dip ka talaga. Hahanapin mo ang ikabubuhay mo. Napakalalim na tubig. Ang bundok, walang dagat, walang batis. Yung spring lang, yung ulan na naiipon. Saka ilaliman. Lalo na kung tuyong-tuyo yung lugar, sobrang lalim. Pero nagsathrive po yung puno na yan dahil malalim po siyang maghanap ng tubig. So, ganun din po tayo. Kung halimbawa ang punong ito, hindi siya comely, hindi maganda itong puno na to eh. Parang akala mo parang patinik-tinik o matigas lang, ganun. Tapos wala pa bunga. Yung pala, sa kaloob-looban niya ay mayroong sap o mayroong dagta. At yung dagta na yon ay ang buhay at nagbibigay ng napakagandang kaloob para sa Panginoon. Sa oras ng ating kawalan, tayo'y napapatangis talaga kay Lord. Kailan ka malapit kay Lord?
kung kailan kawalang-wala, di ba? Kaya siya po minsan ibinibigay sa atin. The Lord knows how to draw us. Alam po ng Panginoon paano tayo ay magsusumiksik, maghahanap ng tubig ng buhay natin dahil tuyong-tuyo tayo, walang-wala tayo. But it is in the driest times and seasons of our life that seemingly we are dead. We have nothing to give. We have nothing to live for. Yet the sap within is alive. And that the Lord God will use. Paano? So, tingnan natin kung paano. Ano ba napoproduce nito? Ayan. So, ayan. Paano napoproduce? Ay, nagkabaliktad kami ni Ate Melo. Wait. Ay, ni Ate Kay. So, ito po, paano nakukuha ang kamangyan sa puno? Ayan. Pakuha ko kay kaila Lolit kasi marami sa kanila. Insenso, yung dilaw. Kamangyan, yung itim. Okay, so, yan po, matigas to, parang bato. No, para siyang diamond, ang ganda-ganda, pwedeng earrings, pwedeng Pero, matigas to. Pero, yung dagta, paano nakukuha? Hinihiwa, kinakat, yung pinakabalat ng puno. With a knife, ikakat mo siya. At ito ay luluha ng malagatas na dagta. At yun ay kamangyan or insenso. Kapag nalantad sa hangin, pabayaan mo niyang nakadikit sa puno, titigas siya at magiging ganito. Tapos tsaka nila i-harvest. Sabi sa Lucas chapter 2:35, si Simeon po, iniintay niya ang kaligtasan. Alam niya na darating. At nung nakita niya si Maria na iaalay si Jesus, sinabi niya, isang sundang o sword, tama ba akong sundang, will pierce or tutusukin, hihiwain, ikakat deep ang heart mo through your own soul hanggang iyong kaluluwa. Nakaranas na ba kayo na sobrang hirap nyo sa buhay, pati kaluluwa nyo sugat? This is the kind where you will really cry to God. True cry. Isang iyak na hindi naman yung parang iyak-iyak ka lang kasi wala akong pera. Hindi po ganon. Yung talagang without the Lord's helping you and reaching out to you, you know you will not be with the Lord. But the kind of cry that, Lord God, you have made me. Lord God, you know me. Tapos tatanungin ka, mahal mo ba ako? Lord, yes. Cut deep. Lord, mahal mo ba talaga ako? Lord, yes. And then there will be deeper cutting. At sasabihin mo, Lord, kasi hindi na umuubra yung, yes, Lord, I love you. Kasi alam mo Alam mo kung gaano kang, ang dami mong pagkukulang sa Panginoon, ang dami mong mas preferred kaysa kay Lord. Hindi mo talaga siya mahal unless the Lord puts that love in your heart. And that's when you say, Lord, you know all things. You know I love you. Because the Lord has placed that love. So yung klase ng deep working sa puso po natin up to the point when we become real before God. Sabi po sa Awit 51:6, ang nais nyo, Panginoon, ay isang pusong tapat. Kung kaya't ipagkaloob nyo sa aking kaloob-looban ang karunungan. Unless the wisdom of the Lord God cuts deep and is embedded deep and flows deep in us, the truth of the Word, we are not truly living the Word. We cannot even live the Word. Kahit gustuin natin, Lord, gusto po namin mabuting Kristiyano, we can't unless the Lord takes us. So it has to be full trust. Lord, you know the love that you deposited in my heart. You know, oh Lord, how much I love you. It is that same love of God that will carry us through. So we can trust the love of God. Next po. Ano yung mga napoproduce? Ang frankincense, eto nga, mabango, maaroma, na mabangong dagta. Yan. Pwede siyang bato. Alam ko po ito nung nandun ako sa theater dati. Marami ko nakikita ganito. Alam ko yung sila Jane, sila Be, pag nagva-violin sila para makapit yung string, ipinapahid nila to Pero pag nagbabalay ka, para hindi ka dumulas, ilalagay nila to sa floor, ikakalat nila, tapos dudurugin nila para meron siyang kapit So, hindi madudulas yung mga nagsasayaw. So, pero pwede rin po siya na mahalimuyak na langis. Kapag idinarang mo sa apoy, pinowder mo siya, dinarang mo siya sa apoy, makukuha mo yung essential oils. Pwede rin siyang maging kaaya-ayang amoy sa pabango.
So magaganda, no? Ang gaganda ng mga produkto niya, pero ang pangit ng pagkakagawa niya. Next po. Yan. Paano siya nagagawa? Dinudurog. Dadurugin to. Didikdikin ng pinong-pino. Sa pagsubok mo ba sa buhay, kapatid, durog na durog ka na. Pag hindi pa, sige pa. Alam niyo po, yung pagdurog, hindi yan one time. Kasi ang dami nito, para mag-produce ka ng magandang oil, talagang durog na ako, Lord. Hindi pa, may yabang ka pa eh. Durog. Hanggang, may preference ka pa. Yung kapatid ko na yan, yung na yan, yung mga kapitbahay ko na yan, yung mga kaibigan ko na yan, yung mga sa church na yan, kala mo sino sila durog. Hanggang hindi ka na makapagsalita kasi takot ka na madurog. Okay? And then the Lord, pagkatapos nun, that means you're laid bare, pupulbusin ka. Grind ka naman. Papalu-paluin. Ayun yun, yung kahoy na yun, palu-palu yun. Papalu-paluin ka para talagang powdered form ka. Pagkatapos nun, tapos ka na ba? Hindi pa. Isisift ka sa salain. Dahil pag may natira pa, durog ulit. Balik ng balik ang mga karanasan, ang mga pagsubok, hanggat hindi natin napapagtagumpayan. Halimbawa, magagalitin ako. Through the years, ang dami ko ng suffering dahil sa kagagalit ko. Akala ko mabait na ako. Sino nga yung nasa lubong ko? Alam mo, sister, dati iniiwasan kita. Pero ngayon, sabi ko, Lord, thank you, Lord. Pero may dinudurog pa kasi hindi pa full eh. So, durog, sift. Tapos, next po. Ayan. So, sa ating pag-aalay, merong tinatanggap, merong hindi tinatanggap. Napag-alaman ko na ngayon, ginagamit pala to para daw pampaalis ng espiritu. Panggagamot. Parang katol, pangalis ng insekto. But in the original Word of God, the Lord does not want us to use this. Mga kapatid, hindi natin po ito gagamitin pang ano-ano ng mga... Wag na kayong mag-iinsenso at kamanyang dahil, sabi, pampaalis daw ng mga hindi nakikita. The Lord is our help in the present help of trouble. Ang Espiritu po ang dapat natatakot sa atin. Dapat po, nakikita nila, naku, may Kristo to, may liwanag to sa kanyang buhay, nananampalataya sa Panginoon to. Alam niyo po ba na ayaw magpakita ng mga hindi nakikita sa isang Kristiyanong marunong mag-rebuke? Marunong kumilala at dumakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bakit? Sa isang salita mo, in Jesus' name, iginagapos kita. O saan sila igagapos? Eternal po yun. Ayaw nila, no? Kaya huwag tayong papakita. Huwag tayong paparamdam. Sila ang takot dapat sa atin. And don't use anymore. Kasi po, sabi ng Panginoon sa Bible, huwag niyong gagamitin ang bagay na para sa Diyos para sa mga bagay ng pansarili o sa mundong ito. So we are not to even make a perfume out of this because the Lord is a jealous God. If worship is for the Lord, use worship, use our singing, use everything that we have, instrumento. Huwag yung sa Sunday, nagkakanta ka ng worship song, pagdating mo sa bahay, kung ano yung tinutugtog mo, no? What is for the Lord is for the Lord only. Ayan. So, tingnan natin yung ano na yan. Sige po. Yan. Sabi sa Jeremiah 6:19-20, makinig kayo, magpapadala ako ng kapahamakan. Nako, ayan na. Sa mga taong ito para parusahan sila sa kanilang masamang mga binabalak. Sapagkat ayaw nilang pakinggan ang mga salita ko at itinakwil nila ang mga walang halaga sa akin. Ang inihandog nilang insenso kahit nagaling pa. Ito, kahit magbigay po tayo ng offering kay Lord, na mahal, kahit imported pa, kahit pagaling sa malayong lugar, hindi ko tatanggapin ang kanilang mga handog na sinusunog. Hindi ako matutuwa sa mga handog para sa akin. Dahil, kung ang offering maganda, pero ang puso masama sa loob, useless. Kung ang pera malaki, ang kapal ng envelope, pero inaway mo ang nanay mo, o kaya yung kapatid mo, o kaya hindi tama ang puso mo, o kaya sinabi mo, ito, talagang pinagtrabahuhan ko to, Lord. Dapat talaga. Sana naman, Lord, masagot mo yung mga hiniling ko. Fail. Mag-worship, mag-pray. Kapag nag-pray, tapos masama ang puso,
fail. Sayang po yung efforts natin sa gawain ng Panginoon kung yung atin pong puso ay hindi tama. Kasi yun yung insenso kay Lord. Actually, hindi yung panlabas, kung hindi yung nasa sa loob. Yan, yung dagta. Sa pang verse, sinabi ni Jesus kay Pedro, eto po yung pagdudurog sa atin. Mga kapatid, ma-encourage tayo. Sabi ng Diablo kay Lord, Simon, sabi ni Jesus muna kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Paano inaalis yung ipa? Di ba? Winawasiwas, hagis-hagis, dinidikdik. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot. Next po pala, sorry. 32, verse 32. Ngunit, nananalangin ako, the Lord Jesus intercedes for us, kahit po hanggang ngayon. Para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Ano yung magandang hope dito? Magbabalik loob ang nanghihina. Mapapalakas tayo ng Panginoon because He keeps praying for us. He keeps interceding for us. He keeps asking God, Lord, I have committed myself for this person. Oh, that his faith will not fail. Hindi po siya manghihina. Hindi po siya tatalikod. I will not allow him. There was a time in my life na merong gapirma na lang, gasinulid, ay gabuhok. Yung gusto ko nang bumalik ulit sa mundo. Dahil na diskaril ako in one time of my life, parang nag-serve ka, tapos parang ang feeling mo, ay, wala naman akong pera, wala naman ganyan. Gusto kong bumalik sa world. Alam niyo po ba na inalaw ako ni Lord na mag-work ulit? Yung dati kong mga ginagawa sa events, sa mga call center, yan, ang dami kong pera, ang lungkot-lungkot ko. Because I realized the highest and most glorious work or makakamit is to be sitting at the feet of Jesus and worshiping Him, ministering to Him. Wala na pong pinakamasarap na mararanasan kayo kundi yung ngayon. Nakaupo, tumatanggap sa Panginoon, nakakapagbalik ng papurit pasalamat. That's the highest place. And the most honorable is to minister and to work for the Lord. Don't exchange. Don't exchange. You will be so miserable in knowing that there is a God who is supposed to be praised and worshipped, and you're just serving the world. Mula sa kamay ng anghel, sabi, pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso. Kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. When the Lord cleanses us and makes us holy unto Himself, then we can utter our prayers. And it rises unto God as incense to Him. Ang bango-bango kay Lord ng mga panalangin ng mga hikbi. Kinukolekta po niya yung mga luha natin. At nilalagay niya po yun sa isang napakaganda niyang, precious niyang treasure box. Dahil miya't-miya, binubuksan ni Lord, nire-review ni Lord. Iniiyak niya to sa akin dahil mahal niya ako. Pinili niya ako kahit na pwede na siyang tumalikod. Pinagpatuloy niyang manampalataya sa akin kahit na sobra-sobra na pwede na siyang tumalikod. There is a story to every tear that we shed. Ang mga panalangin po natin galing sa totoong kaibuturan ng ating puso, alam ng Panginoon. And there will be a day that we will be talking about it in heaven. And what joy to see the love in His face, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang mapagkumbaba at nagsisising puso na dinalisay ng apoy at binuhos ang kanyang lahat-lahat sa Diyos, ay hindi niya kailanman tatalikuran. Hindi tayo pwedeng taklikdan ng Panginoon. Kahit ang salba-salbahin na natin, fail na tayo, ulit-ulit na lang, tigas-tigas ulo natin. But once we cry out, Lord, help. He cannot. His heart is for us. Ang kaloob, matatapos na po ako. Ang kaloob ng insenso ay naghahayag na ang batang naparito sa atin ay anak ng Diyos. Ito po ang meaning po na ito, na bato lang, that He is not just man. Siya po ay dakilang Diyos. Pinagpalit niya yung kadakilaan niya para maging kasama tayo. Parang bato lang. So si Lord, parang naging ganito lang din. Siya po ang tagapamagitan at nananalangin para sa ating kapakanan. Kaya po siya nakaluklok sa kanan ng Ama, taga-intercede tungkol
Ano ba, sabihin, Lord, si Dada. Lord, balato mo na sa akin si Dada. Parang gano'n, di ba? Love na love tayo ni Lord. Para sa kapakanan natin, siya ang nagdudulot ng kasiyahan sa Diyos upang tayo ay tanggapin. Through the Lord Jesus Christ, nagiging katanggap-tanggap tayo. Dahil lang sa Panginoong Jesus, naging katanggap-tanggap tayo. And it's our prayers that He hears. Sa pamamagitan po, nasa na? Next yan. So, di ba ang Panginoon ang tagapamagitan? Pinakita po niya sa atin ang worth ng prayer. Ang insenso ay sumisimbolo sa panalangin. So, sa pamamagitan ng ating mga buhay na patuloy na binabago ng Diyos, tayo rin ay maging insenso na namamagitan upang maipanumbalik ang mga nagkasala sa Diyos. Huwag na tayo lumayo, sa tahanan na lang. Let's cry. There will be a day when the Lord in heaven will call my family. Joseph family. Kompleto kaya kami. So let's cry. Let's cry for our families. Na, yes, Lord, andito si tatay, si nanay, si kuya, si ate, ako, mga anak, mga pamangkin, mga kaapu-apuhan. We are all here, O God. Wala pong nawala. Because we are covered under grace, and in prayer, the Lord receives us. So tayo po ang insenso ay panalangin na umaakyat sa Panginoon at tinatanggap niya. So tayo po ay ipag-pray natin tong awit 141 verse 2. Sabay-sabay po natin basahin at gawin nating prayer natin ngayon. At dito po ako magtatapos. Sige po, tanggapin nyo sana ang dalangin ko bilang insenso. Ang pagtataas ko ng aking mga kamay bilang handog. Praise God. Tayo po ay magpatuloy na mag-worship. Itaas natin tong kamay na to dahil po ito ay paglapit sa Panginoon. Mag-pray po tayo. Iniimbitahan ko po kayo sa Intercessory Tuesdays at Dawn Prayers at yung annual natin na pananalangin at yung 50th day prayer and fasting. This is how one of the ways we can get close to God by prayer. Habang po tayo ay nakaupo, ay tayo po'y mag-respond. Namnamin po natin ang pag-asang ibinibigay po ng ating Panginoong Jesus sa atin. We're waiting on you, Lord. When our days are sad and blue, we will cling on what you love. All our days to see us through. Let's not lose hope, never give up. Here's our prayers, the cry of our hearts, and let our be always in the air, throughout eternity. This love will remain. We're waiting on you, Lord. When our days are sad and blue, we will cling on your pure love. All our days to see us through. Let's not lose hope, never give up. Here's our praise, the cry of our hearts, and let our hope be always in Him. Throughout eternity, let's not lose hope. Let's not lose hope, never give up. Here's our prayers, the cry of our hearts, and let our hope be always in Him. Throughout eternity, let's not lose hope, never give up. Here's our prayers, the cry of our hearts, and let our hope be always in Him.
throughout eternity. And let our hope, and let our hope be always in heaven throughout eternity. And let our hope, and let our hope be always in heaven throughout eternity. His love will remain. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang Pasko ay masaya dahil iligtas. Pasalamat ng tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, sinasama-sama namin lahat ng puso namin. Nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat kami na ikaw ay pumarito sa lupa upang kami ay iligtas. Thank you, Lord. Ang Pasko ay merong meaning sa amin. Lord God, kami, Panginoon, ay pinanunumbalik mo sa iyong presensya. Lord, lagi mo kami, Panginoon, hawakan sa aming kamay, gabayan, Panginoon, sa aming paglakad, Kristiyanong ito, Lord, pagsamasamahin mo kami, pagbuklurin mo kami, at gawin mong iisa ang aming pananampalataya, iisa under the Spirit of God na ginagabayan, iisa ang aming dinadakilang Diyos, iisa ang salita mo, Panginoon, na aming sinusunod. Tinutulungan mo kami. Salamat, O Lord God, dahil may Pasko. Salamat, Panginoon, O Lord. Salamat, salamat, salamat sa iyo. At ang Born in Zion Community Church, O Lord God, sa araw na iyon, Panginoon, O God, lahat kami ay tatayo sa iyong harapan. Lahat kami, O Lord, ay nariyan. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness flies to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Go see how great
My heart sings.